Magandang umaga po. Nung ako po ay sinabihan na Thea na mag-share po ako po ay malaking gulat ang dinala sa akin kasi ang pagkakasabi po sa akin ay ako daw po ay mag-share bilang isang teenage mom. Parang gusto kong mahimatay kasi malapit na po akong mag-menopause, bigla nag-iyak ng teen. Yung pala po, bilang isang mom ng isang teenager. So, cleaner ko talaga kay Ate Wena. Parang medyo nakaka-insulto po ng kaunti. Hindi, joke lang po. So, sa lahat po ng mga nanay at sa mga katuwang ng mga nanay ay Happy Mother's Day po sa ating lahat. Kagaya po ng, hindi ko naman po alam na ganito. Kala ko parang talk show daw. Yun pala ay ganito. So, hindi pa ako masyadong prepared. Pero, kagaya po ng sinabi ni Rowie Ann, napakahaba po ng pinagdadaanan ng isang nanay. Kaya kailangan pong limitahan at wala po yatang pa-lunch. So, kailangan po natin bilisan. So, nabanggit din po ni Rowie Ann na napakahirap nung stage na which is pinagdaanan ko din po ng 2 beses na kahaba nagpapalaki po ng 2 bata. So, tama po siya na andun lahat yung mga worries. Pero ang masasabi ko lang, Rowie Ann, hindi matatapos siya. So, nag-iiba po yung level ng mga worries na dinadala natin sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ayun nga lang po ay kagaya din po na sinabi, talagang sa Panginoon lang po tayo talagang kakapit para sa lakas, aside po sa mga mahal natin sa buhay. Actually po, nakakausap ko po dito ang mga seasoned na mga mommies. Pag nagkakakwentuhan, ay malaki na yung mga anak mo, ganyan. So lagi pong sinasabi na napakahirap po. Kasi po ay wala talagang manual kung paano palakihin. Tama po ba mga lola? Wala po tayong masunod na manual kung paano talaga yung tamang pagpapalaki sa mga anak. Ako po ay naging nanay na talagang sobrang solo kasi ay wala na po akong nanay. So wala po akong nakatuwang talaga sa pagiging nanay na nanay. So lahat po ay talagang hiningi ko sa Panginoon ang guidance kasi hindi ko rin po siya alam. So, at yun, sinustay naman po ni Lord yung everyday hanggang sa, eto na nga po, meron akong isang teenager na actually po isa pang masakit ay hindi po ako napapagkamalang nanay. So ako po ay taga-alaga lamang nitong batang ito kasi wala pong nakuha sa akin ang aking mga anak. Okay po, ito pong outline ko ay mag-describe kung ano yung mga struggles as well as kung ano pa po yung mga dapat gawin ng mga teenage nanay na mga nanay na mga teenager na po. Kasi talagang ibang-iba. Kasi noong bata, kagaya po ni Rafael, ang napakasimple pa ng parang kailangan mong parang ipunan sa kanya. Pag gusto niya kalaro, laruin mo lang. Gusto niya dede, padedehin mo lang. Gusto niya matulog, nag-iiyak, patulugin mo lang. Pero pagdating na po sa stage ko, na bilang isang may anak na teenager, mas mahirap po pala. So, dati hindi nagsasalita, no? Ngayon nagsasalita na. So, mas mahirap. Masasabi na niya kung ano yung masakit. Tapos minsan masakit na magsalita. So, may mga ganun po. At ayun po ay talagang kailangan paghandaan pa po ng mga nanay na dadating po sa stage. So isa po sa mga struggles po na common po sa mga nanay na mga teenager ay yung communication struggle. Usually po ay unlike nung bata sila, talagang walang tigil sa pagsasalita. Ikaw na yung mapapagod. Parang sa stage din ni Liam ngayon, tatanungin ka. Minsan, pagod ka na, ang dami pang tanong, mapapasabi ka na lang na, wait lang anak, hindi porket nanay ako, alam ko lahat. So, may mga ganun pong moments. So, pagdating na po ng teenager, minsan, yun yung medyo nalilimitahan. Kasi habang sila po ay binubuo nila kung ano yung pagkatao meron sila, personality na meron sila, nalilimit yung nasi-share nila sa inyo, nagkakaiba kayo ng views. So, minsan, meron talaga pong struggle sa communication. Pero alam naman po natin lahat na hindi pwedeng pabayaan yon. Hindi pwedeng
hayaan mo lang siyang tahimik kasi ang dami po mga problema ngayon na mga nadidepress. So, kailangan talaga na maging constant yung communication. Kaya, I'll make it a point po na lalong-lalo na pagdating sa gabi, so talagang kumusta sa school, anong-ano, so sa kanila po, para nalalaman. Pag malungkot, ano ba, break na ba kayo ni ano? Pero wala po yung girlfriend, so hindi po pwede siyang ligawan. So communication po, yung struggle po sa communication, yun talaga. Pero ipagpe-pray na lang na sana maging open yun at continuous lang po nakausapin yung mga anak. Kasi sa little things na naiipon nila, so doon po tayo mas mahihirapang idig sila deeper sa nararamdaman nila sa mga susunod pang mga araw. So, OJ, gusto mo lumabas muna? Okay po, sunod pong struggle ay yung balancing autonomy at saka safety. Kasi nandun po tayo sa stage na gusto natin as much as possible, matrain po siya na maging independent. Ano po sa edad na iyan? Kasi ilang years na lang, pwede siyang mamuhay na mag-isa kapag sa ibang school nag-aral, malayo sa amin. So unti-unti po sana, tinuturuan namin siya na maging independent. Pero nandun pa rin po yung takot. Lalo na po halimbawa, nag-start na sila na mag-group works, na ginagabi ng uwi. So nandun po yung takot mo na kasi hindi naman sila marunong magbiyahe. Unlike po natin noong mga kabataan kami ng mga age ko na itatawid ka lang, lakad ka na ng papunta sa school. Ngayon po kasi ay hindi rin natin masisisi kung bakit overprotective tayo sa mga teenagers. Kasi yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga pangyayari na pwede mangyari sa kanila ay mas parang ngayon, mahirap pigilan compared po nung mga panahon natin. So mahirap po siyang i-balance na tinuturuan mo as well as gusto mo pa rin i-hold back para maprotektahan po yung anak. So pangatlo po na struggle ay usually po ito ay more of emotional din. So letting go and watching them grow. Kasi talagang ito po yung isa, bilang mga magulang, talagang wala po tayong napipigil na stage or moment ng anak natin. Napakabilis. So si OJ po before, umaakyat lang dito, pero ngayon mas malaki na po sa tatay niya. So parang lahat yun ay dumadaan ng sobrang bilis. Kaya parang sa atin, i-cherish lang natin lahat kasi dadating at dadating na kailangan nilang do yung things by themselves. So isa po yun sa emotional struggle natin. At saka kasama na din po doon, sabi ni Rowie kanina po ay yung anxiety. So dire-diretso po yan actually. Kung nakaka-relate po yung mga lola na dito, hindi po natatapos yung anxiety nila sa nakapagtrabaho at nagkapamilya na ang mga anak. Extended po yun hanggang sa mga apo. Ano po? Tama po? So parati nyo pa rin aalalahanin yung kadugtong nung inyong mga anak pa sa banda doon. So ang lang po is nagbabago ng level. At tama din si Rowie na mag-glow naman. Nag-glow? So nakakabawi naman kahit papaano. Siyempre hindi ka papayag na alaki na nung anak mo, mukha ka pa rin yaya ako. So medyo siguro nakakamukha ko na yata. So yun, kailangan lang po na patuloy naman na lang sa patuloy na kalakasan kasi talagang habang lumalaki, iba po yung kinakaharap natin sa bawat stages ng pagiging nanay. At saka po yun, meron po ako mga moments na yung last time moments. So tayo po ay bilang mga sentimental na mga babae. So mapapakamulat ka na lang na minsan po katabi ko si Liam, pagtingin ko, ba't parang sobrang tangkad na niya. So lalo na po si OJ. So ang laki na kaagad nung So kailangan din po nating yung burden, emotional burden na yun na hindi natin mahuhold sila forever. So yung last time moments, i-cherish na lang po natin yung everyday natin na And then, of course, nandun pa rin yung worry dun sa financial na aspect po natin. Kasi hindi lang po magastos yung pagiging bata sa diaper at gatas, mas nagiging magastos siya habang nagiging papunta na sa adulthood po yung ating mga anak.
nandun na worry mo, mapapag-aral mo ba siya? Magkano na ang tuition by that time? Kasi ako po ay medyo late na rin na nakapag-asawa. So may mga kabatch po ako na may mga apo na. So yun po yung pinaghahandaan na pagdaanan din sa mga susunod. At saka nandun din po yung worry na since late na nag-asawa, so sana po ay malakas pa tayo, na siya ay maabutan pa natin na nagwo-work, maabutan pa yung mga apo. So, nandun pa rin yon. So, ang Panginoon ang patuloy na magko-comfort. At saka, kailangan din nating mag-exert ng effort para alagaan din yung sarili. No? So, kasi nga, ang takot ko lagi, sa bahay ang linyahan ko po doon lagi, at siguro lahat ng nanay din, ay paano na kayo pag wala ako? Drama naman. So, parang tinuturuan kayo, hindi to para sa amin. Kasi, ano mangyayari sa inyo pag wala na kami, ganyan. So, kung nung bata po ang nado-dominate na boses ay yung mga iyak ng bata, talagang habang lumalaki, mas nagiging dominante na po ang boses, lalong-lalo na ng nanay. So, yung tatay po, ano lang yan, chill. Chill lang. Mamaya, damay na siya sa galit mo. So, yun po yung, tatlo po kasi yung anak ko talaga. So, isa pong teenager, isang, ayan, 50. Okay po, so, at saka po, isa po talagang complete package po talaga yung pinagdadaanan ng nanay eh. Kasi, buti sana yung mga celebrity lang, no? Sinasabing full-time mom. Pero may mga yaya yan sila. Kaya, maganda pa rin talaga sila, Rowie. So, ang isa talagang nanay po, like, lalo yung mga working, so hindi din po natatapos yung trabaho nila sa school. Pagdating, diretso pa rin po sila. Ay, baka galit po si Aris. Hindi po ako nagluluto kasi. Pero yun lang naman po ang hindi ko nagagawa. So talagang, pag matutulog ka na, hindi ka pa rin makakapahinga. Kasi ang iniisip mo, tumatakbo pa rin siya eh. What if ganta? Ako po ay medyo advanced kasi mag-isip. So, yun. At tama din po, hindi tayo kailangan na mag-rely na mag-search, lalo na pag may mga sakit ang mga anak natin, kasi mas lalo mag-add up po siya sa worry natin. Same pa rin po yun hanggang sa teenage life nung anak na pinapalaki natin. So, yun po yung mga tingin ko na ilan sa mga talagang struggles po ng pagpapalaki ng teenager. Pero habang dinidil ko po ang aking poging-poging teenager, so natututo din naman po ako kung ano yung mga makakatulong din sa akin at pwedeng din po sa inyo na mga bagay na pwede nating tandaan. Una po, tandaan po natin na yung mga conflicts sa ating mga teenagers ay normal naman po yun. So, sabi nga po sa nabasa ko, so wala naman daw po, o yung mga bata, they are not looking for perfect parents. So, ang gusto po nila ay yung parents that are present or their presence ay reliable. So, alam lang nila na nandyan ka, so okay na sila. So, meron silang matatakbuhan lagi. Okay po, so hindi perfect talaga kasi tingin ko po wala naman pong perfect parents. And then respect po natin yung mga views nila. So siguro po sa age or yung gap po, so minsan may mga chances po na hindi mo talaga maintindihan yung views nila, pero dapat at the end of the day, magka-come up pa rin kayo sa bagay or kung saan kayo magkakasundo at i-discuss ninyo yung mga bagay na hindi kayo pwedeng mag-agree. So ano yung consequences at hindi. So yun po yung sa views po. I-respect lang po natin yun. Pero ipapaliwanag kung bakit hindi mo siya, kumbaga hindi ka tanggap-tanggap yung ganong opinion or yung ganong ginawa niya. So kailangan lang pong ipaliwanag. And then show interest. So, kahit po ibang level na sila, hindi na yung sila yung makikipagkilitian ka, unlike ng mga maliliit. So, iba na yung mga interest nila. Pero, kailangan mo kasing mag-immerse dun sa kung ano yung mundo niya ngayon. Para mas maintindihan mo siya, mas ma-feel niya na nandyan ka lang, kahit hindi, So, yung mga terms nila, matututunan mo. Kahit yung mga bombastic side eye, mga ganyan. So, minsan pag hindi mo alam, di ka na makaka-relate. So, yun po, kung iba yung hobby nila, so support lang po siya. Okay po?
Next po ay make time for talking and listening. So, hindi sa bahay po kasi, hindi din kami pinalaki na hindi ka pwede mag-express ng iyong mga nararamdaman. So, kami po ay open sa nanay namin na magsalita. So, gusto ko rin po na iyon yung mangyari sa pamilya namin. No? So, lahat ay napapag-usapan, lahat ay pwedeng masolusyonan. Yun po. Sunod po ay give them space. Pero wag po masyadong madaming space at na bigyan sila ng time kasi minsan po porket bakasyon, brunch na yung mangyari, alas 10, alas 11 na gustong po kumain kasi minsan po pag wala ako, hindi daw po nakapag-lunch kasi natapos ng breakfast ay 10:30 na yata. So kasi kami po sa bahay noon ay pinalaki na hindi ka pwedeng sikatan ng araw. Mataas yung araw, nasa kama ka pa. So, as much as possible, yun po sana yung gusto kong gawin sa aking mga anak po. Dahil yun naman po yata talaga ang sana ay dapat ginagawa. Actually po ako ay nagiging nanay po sa dalawa kong anak. Based po yung aking mga ginagawa sa ginagawa ng parents ko. Pero with flexibility naman kasi hindi naman po talaga parehong-pareho ng sitwasyon. So, ako po ay kasi yun po yung naaalala ko. Kasi wala nga po akong nanay na pwedeng mag-guide sa akin. So, may mga membro naman po tayo na nakapag-open up naman ako ng mga sitwasyon at nakakapagbigay naman po silang mga opinion. At sunod po ay encourage them kung ano yung magiging pwedeng gawin nila para maging better person. At yun po, encourage lang po sila at isupport yung mga gusto. And lastly po ay yung open communication lang. Para tingin po yun po yung magiging susi para maging maayos po ang relasyon ng isang magulang sa kanyang teenager na anak po. At uulitin ko po, hindi po nila kailangan ng perfect na parents. Gusto lang po nila ay yung presence natin. At hindi lang basta presence, but yung reliable na presence po natin sa buhay nila. At patuloy lang po na i-dedicate at ipanalangin sila at para maging maayos po sila. Actually, isa din pong worry ng nanay ng teenager, hindi po kagaya no, na worry mo lang na bakit nagtatae yung anak ko, nagsusuka. So ngayon, ang worry na po natin is paano ko siya mapapalaki na isang mabuting tao. So napakabigat po nung kinakaharap ko na yon na kaya laging yun ang panalangin. Kasi kahit siguro dinala natin sila sa iglesia, na pag-aral natin sila, hindi mo pa rin talaga mahahawakan kung ano yung lalabas sila eventually as an adult. Kung siya ba ay magiging maayos. Kaya yun po ang panalangin po. At sinasama ko rin po sa panalangin ang mga nanay na humaharap po sa ganitong So, yun lamang po. At maraming salamat po. Happy Mother's Day po.